So nakita ho namin dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari ng pagtanggal ay napag-isipan ng ilang mga kasama natin dito sa rehiyon ng BARM, lalong-lalo na ang mga miyembro din ng mga MILF at mga CSOs, mga academe at iba't ibang sektor ng kababaihan at kabataan na kailangan na natin ilabas yung mga hinaing nito at maparating sa national government na hindi na nararapat yung mga ganitong mga pagtatanggal sa mga pamunuan ng MILF sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Nato, pwede ho ba ninyo kaming bigyan muna ng konting background lamang tungkol po sa grupo po ninyo? Ano ho ba itong BARM movement para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan? Yung Recover BARM movement po ay itinatag dahil doon sa mga naging kaganapan dito sa BARM na kung saan ay mula noong nagkaroon ng na-establish ang Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao at matapos maupo si Haji Murad Ibrahim o si Kagi Murad at napalitan noong nakaraang taon, nakita na namin na hindi na yata naaayon sa itinatadhana ng Bangsamoro Organic Law at ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro yung pagtalaga sa bagong punong ministro ng BARM. Sunod-sunod po yung mga pangyayari niyan. Nung tinanggal si Kagi Murad, pinalitan na rin ang ilang mga miyembro ng MILF doon sa Bangsamoro Transition Authority at sa ngayon po ay noong Monday ay katatanggal lamang ng Minister ng MPSTE si Sir Mohagel Iqbal. So nakita ko namin dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari ng pagtanggal ay napag-isipan ng ilang mga kasama natin dito sa rehiyon ng BARM, lalong-lalo na ang mga miyembro din ng mga MILF at mga CSOs, mga academe at iba't ibang sektor ng kababaihan at kabataan na kailangan na natin ilabas yung mga hinaing nito at maparating sa national government na hindi na nararapat yung mga ganitong mga pagtatanggal sa mga pamunuan ng MILF sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Opo. Gaano ho karami yung mga taga-suporta po ninyo ang dumalo dyan sa naging peace rally po ninyo dyan sa Cotabato City? Alam mo kasamang Jade, noong nagkaroon kami ng meeting ng iba't ibang mga samahan, kasama na dyan yung Bangsamoro Islamic Armed Forces, no, yung armed force ng MILF at kasama yung mga CSOs din. Ang target ho namin is 36,200. Pinag-usapan ho namin yung Sabado, na finals namin nung Sunday at ikinasa ho namin ang rally pagka Monday. So in less than 24 hours po nung nagdesisyon kami na ituloy namin. Pero umabot po kami ng 50,000, no? So makita naman niyo sa mga videos sa mga litrato na punong-puno po yung hilera, yung kalsada ng Governor Gutierrez Avenue hanggang dito po sa main highway ay dinagsa po ng mamamayan dahil nga doon sa naging panawagan natin na kailangan ng i-recover muli yung BARM, no? Kung bakit to recover, kasi nga dahil kami ay stakeholders po, no? Lumahok ko kami sa plebisito para magkaroon ng ma-establish ang Bangsamoro Autonomous Regional Government matapos maaprubahan yung panukalang RA 1154 o yung Bangsamoro Organic Law. Opo, pero sa kabila ng panawagan po ninyo nung kamakailan lamang nitong Lunes itong peace rally po ninyo, nitong weekend, ay tinanggal pa rin po itong si Murad, si Minister Mohagber Iqbal bilang minister nga po. Ano yung reaksyon ng mga taga-suporta po ninyo matapos nga naging desisyon na ito ni Chief Minister Makakwa? Nung nakuha namin po yung letter ni Chief Minister Makakwa, na-secure namin ang kopya ng letter na pinadala kay Minister Iqbal. Naplano ho namin yung ganitong pagkilos. Nung isinagawa namin ang pagkilos na ito, pinatinawag ho namin na emergency rally para sana hikayatin yung Chief Minister na huwag niyang ituloy. At ganun na din po yung memorandum na inilabas. Nakita din po namin, naglabas po ng memorandum yung chairman ng Moro Islamic Liberation Front sa pamumuno po ni Haji Murad Ibrahim na hold in abeyance muna yung pagtatanggal para mapag-usapan sa loob ng Central Committee kung ano ang mga dapat nararapat ng gawin. Dahil po nasa period po tayo ng transition,
kailangan ho maihanda ang lahat, makonsolida ang pamunuan ng MLF para doon sa regular government, na doon sana ang focus. Ganun din po ang panawagan sana namin ng Recover Bar Movement na wala mo nang galawan po, no? Ayusin natin yung iba't ibang priority codes, ayusin natin ang mga paglalagay ng mga ng pagtatatag ng mga ministro, pagpapalakas ng mga ministro, at yung mga polisiya, yung struktura, para pag humarap na tayo sa eleksyon at magkaroon na ng regular government ay maayos na ang lahat, no? Hindi po yung sa ganitong yugto pa lamang hindi na natin na naayos yung ating mga sarili, no? So sa kabila nun po, tinuloy pa rin yung pagtatanggal at inassume na po niya yung pagiging minister, no, ng MPHTE. So concurrently po, maliban sa siya ay chief minister, ay siya na rin po yung as of today or as of yesterday, siya na rin po yung minister ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Ano ho bang masasabi ng grupo po ninyo sa kinakaharap na issue o kaso ni Mohaguer Iqbal, kaugnay nga po daw doon allegedly sa pagbili ng nagkakalaga po ng 2.2 billion pesos na mga education and training materials? Maraming salamat kasamang Jade sa tanong. Pero ayoko pong pumasok doon sa detalye, no, ng kaso. Pero kung mayroon man ng ganitong mga preliminary findings, ito po ay preliminary na findings ng Commission on Audit. So hindi pa ho ito criminal investigation, at kahit ito ay criminal investigation, nandyan po yung ombudsman to investigate that case. So dahil preliminary po, so hindi pa ho penal. Kaya tingin namin, hayaan po natin ang proseso ng Commission on Audit dahil tuloy-tuloy naman ang investigation ng Commission on Audit on that. Pero itong pagtatanggal ho ay hindi po naayon dahil hindi naman po yun penal. So yun din po ang panawagan namin, na kung magkaroon man ng pagtatanggal, magkaroon man ng pagpapalit, ay dapat mapag-usapan muli doon sa Central Committee ng MILF, na kung saan ang MILF po, ito po yung inatasan, no, nakalagay ho sa Article 16, Section 2 ng Bangsamoro Organic Law, na ang Bangsamoro Transition sa Bangsamoro Transition Authority ang dapat ay MILF-led po, no? So ibig sabihin, during the transition, kailangan MLF ang mamuno, no? So yung kaso na po yan ay hiwalay na proseso po yan, at hindi dapat ho hindi po yun, or dapat yan kaugnayan po sa pagtatanggal niya dito kay Mohaguer Iqbal bilang minister ng MPHTE. Opo, pero may nakikita ho ba, bago ko lang ipasa kay partner Admar, may nakikita ho ba kayong anggulo na parte ito ng paninira laban po sa kanya? Hindi ko natin maiwasan yon dahil kung makikita naman ninyo sa mahaba-habang panahon na single-handedly masasabi natin na napakalaking role, napaka-critical ng role ni Mohaguer Iqbal sa buong proseso ng peace process, magmula doon sa signing sa negotiations para sa Comprehensive Agreement ng Bangsamoro na napirmahan noong 2014 hanggang sa nagkaroon ng Bangsamoro Organic Law noong 2018, tanda na establish yung BAR noong 2019. Ang buong proseso na po ito ay si Sir Mohaguer Iqbal po yung isa sa mga nangunguna, no, at masasabi natin architect. So ngayon po nagtataka kami na bakit siya bigla na lang tinanggal dahil na hindi pa tapos ang transition. Pagkatapos wala namang naipapakita pang ebidensya, ibig sabihin wala pa naman ding naisasampang kasong kriminal, no, ang ombudsman. Kaya dapat tingin namin hindi dapat yun isama dito sa usaping ito. Datu, assalamualaikum, si Admar po ito. Nakikita niyo po ba? Admar. Opo, nakikita niyo po ba ang presensya or hindi presensya, yung pagmomonitor mismo or pangunguna mismo ng ating presidente, or kailangan ba na mismo na ang presidente ang tumutok dito po sa inyo pong kinakaharap ngayon na issue dyan po sa BARM, at kung kailangan or sa kasalukuyan ba, meron bang ganyan kayong nakikita? Alam niyo, kasamang Admar, malaki ho ang pananagutan ng national government sa usaping ito. Ang usapin na ito ay hindi ito simpleng internal dynamics po, no? Dahil kung babalikan po natin yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, yung last two paragraph po ng page 4 ng 5 pages na Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, nakalagay doon po na kasama ang national government bilang party doon sa agreement that shall faithfully adhere, no, by honor, respect,
implement and entrench the agreement, no? So tingin namin kailangan faithful ang national government, no, this implementation. Yun naman po ang malaking issue namin na hindi na po naaayon sa comprehensive agreement on the Bangsamoro yung paglalagay ng chief minister at hindi na rin po naayon sa Bangsamoro Organic Law yung pagtanggal ng ilang mga members ng BTA kasi ngayon po ay hindi na po sila 41, no? Wala na po sila sa majority. So you cannot lead po the Bangsamoro Transition Authority or the Bangsamoro government if you are not in majority, no? If you are not in majority. So dahil minority na sila, lahat ng mga legislative agenda, priority agenda na isinusulong halimbawa ng MILF ay hindi na po nangyayari. In fact, even yung mga batas na naipasa na nung nagkaroon ho ng pagpapalit under kay Abdul Rauf Makakuha ay napalitan na rin po ang ilang mga batas, no? Kasama po dyan yung redistricting law at saka yung Bangsamoro Electoral Code. So tinamin malaki ang role ng national government na bumalik uli, no, doon sa table para pag-usapan muli yung full implementation ng conference agreement ng Bangsamoro faithfully. Kasi yun naman po ang nakalagay doon sa agreement. Opo, nakikita niyo po ba? Ang may Sige po, Dato. Ang may dagdag ko lang Sir Admar, nagkakagulo ho yung ganitong proseso, ganitong mga sitwasyon dito sa BARM. Malaki ho ang role, no, ni dating Secretary Galvez. Para sa amin, si Secretary Galvez ay isa siya sa mga arkitekto na kung bakit nagkakagulo yung BARM sa ngayon. Kasi instead na sana maging bahagi siya ng pagpapatibay, no, ng relationship between the MILF and the national government, naging bahagi po si dating Secretary Galvez dito sa internal dynamics, no, lalo na nung nailagay na si Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. So makikita po ninyo na even sa kanyang resignation letter kay Presidente Marcos ay hindi po niya nabanggit yung MILF, no. So makikita niyo na hindi talaga siya naging instrument, no, para mas mapalakas pa, mas mapatibay pa ang relationship ng MILF at ng national government. Opo, nakikita niyo rin po ba na may kaugnayan din ito sa nalalapit din na eleksyon? Malamang po, no? Malamang dahil alam naman natin na malaki ang role ng ministro ng Basic Higher and Technical Education o kung sa national government ito, sa Pilipinas ito yung DepEd, no? Malaki ang role po niyan sa election. So, tingin namin bahagi yan ng kanilang consolidation na ma-control, no, yung MPHTE. Ganon din ang iba't ibang mga ehensya ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Pero bagamat yan ay presumption lang namin, pero makikita namin bakit nangyari mga ganito, papalapit na yung September 2026 elections. Opo, at kung sakali magkaroon ng eleksyon po at ganito nga po yung nangyari, posibleng hindi ba kilalanin dahil nga meron pang mga issue bago pa man ng eleksyon po na mangyayari? Alam niyo po, kaliwat kanan yung atake, no, hanggang sa korte, hanggang sa COMELEC. Kagaya halimbawa ng United Bangsamoro Justice Party, di ba? Kung inyo pong matatandaan, mayroon pong sinampang kaso laban sa UBJP. Ngunit ito ay initially dismissed ng COMELEC pero nagkaroon ng motion for reconsideration uli ang kabila. At yan po ay patuloy isang hakbang yan na para mas ma-disqualify totally o finally yung UBJP. Alam naman po natin ng UBJP, ito po yung political party ng Moro Islamic Liberation Front, no. So ayaw nilang lumahok yung UBJP dito sa magaganap na September elections. So habang nangyari po yung ganon, ito naman po ang kasunod, no, yung pagtatanggal po kay Muhagir Iqbal bilang minister at yung una na pong natanggal, no, si Chairman Murad, no, bilang chief minister. So sunod-sunod po yung mga pangyayari. Lahat po ito ay nakadesenyo para yung MILF ay totally ma-annihilate doon sa proseso, sa demokratikong proseso. Ito po yung nakakalungkot dahil instead na sana i-entertain nila na halimbawa po itong ginawa naming rally, ang mga 30 to 40% po niyan ay mga miyembro po ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Ang sabi ko nga sa isang interview na in fact dapat sila magpasalamat na yung mga ganitong mga puwersa, lalo na yung Bangsamoro Islamic Armed Forces, ay lumantad sa kalsada, humarap sa media. In fact, ang isa sa mga commanders nila ay umiyak pa during the press conference dahil nga doon sa masakit na nararamdaman na nagtiis sila sa mahabang panahon for 50 years.
Kaya lumabas sila sa rally para ipanawagan na sana maayos na ito at maging sincere ang ng national government doon sa full implementation conference agreement on the Bangsamoro. Pero kapansin-pansin dato na ito pong nababanggit niyo po, yung mga pagkakaso, yung mga issue ngayon na dyan po sa BARM, ito po yung mga nangyayari pag tuwing papalapit na po yung eleksyon, tama po ba? Tama po yan, no? Tama pong observation yan na Sir Admar. Siguro nakikita nila na bago maganap yung elections na yon, lahat ng mga mahalagang mga makinarya, mga resources ay kontrolado nila na. Opo. Sa nakikita niyo po ba, ano yung pinakamabisang pamamaraan para ma-solve o magkaroon po ng solusyon itong kinakaharap po ng mga issues ngayon dyan po sa BARM? Itigil na ba itong mga ganitong klase ng mga gawain at hayaan na lang na gumulong ang eleksyon at bigyan ng karapatan ang ating mga kababayan dyan na pumili ng kanilang magiging leader at hindi dapat pakialaman na kumbaga? May malaking dalawang bagay po na gusto kong ipuntos dito. Una, dapat tigilan na yung mga ganitong internal na hidwaan at pag-aagaw ng mga kapangyarihan na during the transition period. Kung ano man ang nailagay, siya na ang naging chief minister, si Abdul Roque Makakwa, si Muhagir Iqbal ay nilagay naman kasi siya dyan sa MPHT, hindi dahil siya ay si Muhagir Iqbal, kung hindi dahil sa pinag-usapan niya ng Central Committee. Kung inyo pong para maunawaan po ng mga nakikinig sa atin, dahil nga po ang MLF, ang namumuno po dyan ay ang Central Committee. Lahat po ng desisyon ng MLF ay dapat ho dumadaan sa kanilang Central Committee. Doon ho pinag-uusapan yan. So ang paglagay ho kay Muhagir Iqbal bilang Education Minister ay desisyon po yan ng Central Committee, no? At ang paglagay kay Haji Murad Ibrahim dati na bilang Chief Minister ay dumaan po yan sa Central Committee, no? At kinilala po yan ng national government sa panahon no, ni Presidente Duterte, no? Opo. Pero ito pong panahon ni Marcos, lalo na sa pangalawang appointment ng BTA ay yun po no, nilagay na po si Sami Gambar o si Abdul Rauf Makakwa. Ang tingin ho namin, dapat tigilan na po ito at hayaan po natin umusad ang lahat ng mga partido na mag-prepare na po para sa September elections. Pangalawa po, yung national government kailangan una, hindi sila dapat makialam doon sa mga internal dynamics. In fact, dapat mag-facilitate sila at maging kabahagi sila doon sa full implementation ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Let's go back to the intent of the agreement. And also, let's go back to Article 16 Section 2 of the Bangsamoro Transition Authority or of ORA 11054 which says that the Bangsamoro Transition Authority shall be led by the Moro Islamic Liberation Front. So dalawa lang po yung nire-request namin, ang dinidemand namin. I-recognize yung provision ng law. Pangalawa po, balikan po yung mga agreements doon sa Comprehensive Agreement ng Bangsamoro habang piniprepare po natin yung September elections. Kasi po, kung may ganitong kaguluhan po, no, tatuwag sana humantong sa hindi mas kanais-nais na sitwasyon, madi-disturb din po no yung paghahanda natin doon sa September 2026 election. So ang panawagan ho ng Recover Bar Movement, wala munang mga ganitong pagkakaso sa korte, wala mo ng pagtatanggal, tuloy lang yung pamamahala ng BARM kasi naapektuhan ho dito yung mga ordinaryong civilian yung ordinaryong Bangsamoro na umaasa sa services ng BARM. Ngayon po kung tatanggalin man sa minister, mabubulabog naman po ang buong ministro, di ba? Kagaya ho ang MBST, isa sa pinakamalaking ministro dito sa BARM po ang MBST, no? Libo-libo po yung teachers niyan, daang-daang libo po ang estudyante umaasa niyan. Lahat ho yan maapektuhan, no? Instead na mag-focus ang mga teachers para sa trainings nila sa gaganapin na halimbawa na elections, nagkakagulo naman sa baba. Maaring magpapalit na naman ng mga school division superintendent, magpapalit na naman ng iba't ibang mga pamunuan sa loob ng MBSE. Ngayon kung magbabago ho ang pamunuan ng MBSE, magbabago hanggang doon sa baba, madi-discarrel naman po yung mga preparation na dapat sana ay maihanda na namin o mahanda na natin para sa September elections. Opo, Dato, nabanggit niyo po yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dati po, paano po yung treatment? Kasi sa pagkakalam natin, panahon din ni Pangulong Duterte,
na isabatas itong Bangsamoro Organic Law, no? At sa panahon po ba niya, paano yung treatment? At nakikita niyo po ba na yung estilo niya bilang isang taga Mindanao din po at for sure nakakaalam sa mga dynamics po dyan sa Mindanao, lalo na rin dyan sa BARM. Sa nakikita niyo po, yun ang pinaka-epektibo na pamamaraan or treatment po sa ilalim ng kanyang pamumuno, Dato? Bigyan ko lang ho ng konting parang historical context, no. Ang nangyari po dito, unang-una po, wala pong Bangsamoro Organic Law. Kung wala po yung Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. Wala pong Comprehensive Agreement of the Bangsamoro kung hindi po lumahok ang Moro Islamic Liberation Front. So, makikita nyo po, nung napirmahan ang Comprehensive Agreement of the Bangsamoro sa panahon ni Presidente Aquino, at yan po ay natalakay naman ni Dato Mussolini, noong 2014 nagkapirmahan, pero noong noong 2018 nagkaroon ng, kung hindi ako nagkakamali, nung nangyari ang o bagong 2000 nagkaroon ng Mama Sapano at hindi natuloy ang Bangsamoro Basic Law, no? At noong panahon na po yon, matandaan ko at nandun po ako sa hearing na yon, ang chairman po ng local government ay po si Presidente Marcos, no? Siya po ang chair ng local government at nung panahon niya po na yon, yung Bangsamoro Basic Law ay hindi po natuloy. Nung nagkaroon na ng panibagong administration sa ilalim ni Presidente Duterte, in fairness to him, natuloy ang Bangsamoro Organic Law, na ipasa ang Bangsamoro Organic Law at na itatag yung ang BARM nung nagkaroon ng plebisito at nagkaroon ng set, no, ng Bangsamoro Transition Authority, at ang 41 po noon ay kinilala po, no, yung sinabit ho ng Moro Islamic Liberation Front Central Committee ay kinilala ni Presidente Marcos nung bumubuo sa 41. Kasi yun naman po ang agreement. Ng 39, bahala na ho ang national government kung sinong ilalagay nila dyan. Pero ang 41 po, hindi po ginalaw. So hindi po yung ginalaw sa panahon ni Presidente Duterte. Kinilala po niya yung ganong arrangement. Pero nung palit na po ng administration at matapos ang mga 2-3 taon na namuno si Kagi Murad nung 2005, sa ilalim pa rin ni Presidente Marcos, ay napalitan na po at hindi na po nasunod kung ano ang naging arrangement, ang naging agreement na kung saan ay nangyari ito sa panahon ni Presidente Duterte. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, Dato, meron po ba kayong nakikitang worst case scenario kung hindi ito agad na matutugunan ng ating pong gobyerno ito at hahayaan na lamang po ang kinakaharap na mga issue ngayon dyan sa BARM? Kami naman po sa Recover BARM Movement, makikita po ninyo na in a matter of one day, na mobilize natin more or less 50,000 na mga kababayan natin na mga Bangsamoro. Ito po ay spontaneous, no? Spontaneous reaction sa mahabang panahon po ng pagpipigil nila. Ang ayaw natin mangyari kasamang ADMAR na hindi natin makontain yung magiging reactions nila, yung sama ng loob, yung sakit ng kanilang damdamin. Kaya nga, maganda na yung mga ganitong pagkilos para na ipapahayag nila. Ayoko namin siyempre na manawagan, no, ng karahasan, no. Hindi ho yung makakatulong para isulong ang kung ano ang karapatan ng Bangsamoro para sa kanyang sariling pagpapasya. Kundi ang panawagan namin sa national government na para makontain ho natin yung mga ganitong damdamin, they really have to sit down, no, with the leadership of the Moro Islamic Liberation Front so that the intent of the agreement as well as the provisions cited in the Bangsamoro Organic Law are fully implemented. I think that is very critical, no, to resolve this issue. Otherwise po, saan natin pag-usapan ang problema? Saan natin ayusin? Kung tatakbo naman po sa korte, matagal ho ang proseso sa korte, no. May nangangailangan po yung ganitong issue ng urgent action, no, yung focus ng Marcos administration. Yun yung sinisigaw ng taong bayan na mag-focus ang national government. Until now po, wala pa nga silang wala pa nga share ang government panel, no. So paano magpatuloy yung pag-uusap? Paano matuloy yung pag-usap muli doon sa Comprehensive Agreement of the Bangsamoro, yung implementation nito, wala nang kausap ang Moro Islamic Liberation Front. So ayaw natin yung ganitong mayroong lull period. Dahil ang lull period na ito, hindi natin alam, no? Hindi natin makontrol kung ano yung mangyayari in the coming days. No? Pero again, ayokong
ma-misinterpret yung panawagan namin. Kaya nga lahat ito ay dinadaan namin sa demokrating proseso. Kung kailangan magkorte, nagkorte, bagamat mahabang proseso po yan. Pero kung sanang maging seryoso sana yung pamunuan ng BARM ngayon at ng national government, tingin namin kayang-kaya ma-resolve ang issue before the September elections. Ni ang galing, ang linaw. Oh, ito, may dadagdag daw si Atty. Topacio. Yung nagsasabing bakit daw ginagawang refuge yung legislatura ay ang pinakamalaking ipokrito sa balat ng lupa. Aside from Trillanes na nagtago roon, noong 2006 kung magugunitan nyo, si Teddy Casino, may warrant of arrest. Doon nagtago sa loob ng House of Representatives. 2006, Google nyo kung hindi ako tama. Oh, so para sabihin nilang hindi dapat gawin. Oh, ito. Oh, for nearly 3 weeks, 5 members of Congress have taken sanctuary in their office building. They attend official meetings by day, at night they sleep in the same room. Yan ang nakalagay dito. Oh. Lisa Masa, si Teddy Casino, yan. Oh. Virador. Sabi pa, doon daw sila naglalaban ng kanilang mga karsonsilyo at mga underwear. Ito nandito! Hindi ako nagbibiro. Ayan oh. Sabi niya, Representative Lisa Masa, the only woman in the group, gets the couch. Oh. Late at night, they pad through the corridors wearing their sleeping attire. They wash their clothes in a bathroom sink and hang them at night outside their offices. Ginawa pang sampayan yung corridor ng house. Bago sasabihin nila bakit nagtatago. At least si Bato hindi nagsampa ng brief niya dun sa corridor ng Senado. Sila bago sama-sama pa sila. Si Lisa Masa, si Teddy Casino, si Virador. Nakakatakot kasama yun. No? Si Lisa Masa, bagong apelyido ng kasama mo. Virador. May ton. So you mean to say, attorney, hawak nila ang brief? Ay, sorry. Anyone? Baka gusto nyong sagutin din yung tinanong ko. Tama bang gawing lugar ng protective custody ang Senado? Tapos na kasi masyadong umiinit. Talaga to si Atty. Topacio, may mga pahabol mo. Mapapahamak ang ating programa. Pero kami naman ay ready all the time. May limitasyon ba ang kapangyarihan ng Senado pagdating po sa pagprotekta sa sariling miyembro? Attorney Bodok, please. Siyempre, meron pong limitasyon yan. Unang-una, it is an informal rule, no? It's not a law, it is a tradition and based on certain human precepts, kumbaga, no? And of course, it is based on the interdependence but the independence of co-equal branches. Pero may limitasyon yan. Meron naman pong sigurong dadating na point na malino na, pinakita na yung veracity of the charges, dinaanan na po lahat ng proseso to effect the warrant. At kapag nagkaroon pa rin sila ng obstinate refusal to turn over someone, hindi na po custody yun. Harboring na po yun. No? That said, the key element here, my dear friends, is time. No? Time is of the essence. There has to be reasonable time given to any accused, no? Na alamin, suriin ang mga charges against him bago siya bastang sumuko, no? Kasi po nga, lalo na in the particularities of this case, foreign yung warrant. Ang daming kailangang basahin, alamin, applicable laws. Hindi pwedeng gawing ura-urada dahil nga ang lagi nating sinasabi, baka ma-Duterte. Baka po ma-Duterte, and that is the evil we are seeking to avoid. And if I may add, no, that question would always arise because of the provision of the Constitution, Article 6, Section 11. Kasi nga, pag beyond 6 years yung penalty, supposedly, hindi na immune from arrest yung senators. But that provision can be applied insofar as local cases are concerned. Wala pa pong instance ngayon pa lang na yung foreign warrant of arrest ang basihanan at yung ICC. In the first place, we question the jurisdiction of the ICC just because there was already an appeals chamber decision affirming by a 2-1 vote. No? Meron din nag-side sa amin doon. 2-1 vote na meron silang jurisdiction. That will not bind the Supreme Court because the Supreme Court is supreme within the Philippine territory. It can decide and determine judicially by its own determination as to whether or not that section will likewise apply. Kasi nga, yung proviso na yun, klarong-klaro po na yung immunity would only refer to local cases, local warrants of arrest. It does not apply to foreign warrants of arrest. So the Senate, since it is questioning, at least the majority thereof, is questioning jurisdiction of the ICC or granting for the sake of argument that it has conceded, but which I think
It has not, no? Since wala pong local warrant of arrest or at least affirmed or confirmed warrant of arrest dito, then it has the right to protect its members. Why? Because he is a senator, there is separation of powers. Kung ang executive department would insist in the implementation of a foreign warrant of arrest which is not validated by a Philippine court or which is not a Philippine-issued warrant of arrest, then the Senate, based on separation of powers, can assert likewise its majesty, its dignity, its authority as an independent branch of government in order to protect its members from arbitrary, illegal arrest. Thank you very much, Attorney Trion. Pumunta naman po tayo sa usaping public trust at politika or politics. Sa totoo lang po, sa ating mga panuin, sa ating mga bumbisita, mga media bloggers, marami na pong Pilipino ang nawawalan ng tiwala sa institusyon. Nakakatulong po ba ang nangyaring ito o lalo lang nagpapalala ng distrust? Kasi litong-lito na ang taong bayan. Gas-gas na ang salitang taong bayan. Gamit na. Ngayon naman po, bigyan niyo po sana ng kaliwanagan, ng paglalatag, kung ito ba'y tunay na nakakatulong or nagpapalala lang po ng pagkawala ng tiwala nating mga Pilipino. Sir. Ang sa akin, nagpapalala po ito sa kawalan ng tiwala kasi minimislead natin yung tao na okay lang na pag may foreign warrant of arrest, pwede ka na dakpin at isakay doon sa eroplano at dalhin sa Netherlands without passing through local courts. Maling-mali po yan. Kasi po, meron tayong kasarinlan. We are an independent country and as such, we should assert our sovereignty. Our courts are functioning, no? Based even on the Rome Statute, no? Principle of complementarity. Ang ginagawa kami at na-worsen pa ito sa ating mga kaibigan din na mga experts, no? Mga experts na nagsasabi na pwede siyang dakpin. Tanungin nyo, meron ba tayong procedural mechanism as to how to implement surrender? Wala nga eh. Basahin nyo yung minutes of the session of the Senate, February 2009, March 2009. Doon klaro po na yung intensyon ng Senado, hindi po self-executing yung surrender. It needs a separate law that would operationalize it. The surrender aspect is not self-executing. Kung gusto nila, kaya nga sabi namin, i-apply na lang natin by analogy yung extradition, ayaw din. Kaya nga po, dahil dito, nagkawatak-watak yung mamamayang Pilipino. Naguguluhan, kasi akala nila, meron pang ginagalang ko talaga masyado na because of universal jurisdiction daw, pwede na siyang arestuhin kaagad. Yung konsepto po ng universal jurisdiction requires a law that would operationalize it here. Kailangan din yan ng batas bago yan ma-operationalize din dito. Kaya nga tayo nagpasa ng Republic Act 9851 para ma-operationalize yung konsepto na yan. Pero yung batas natin, yung insofar as surrender is concerned, wala pang rules of procedure, wala pang implementing mechanism as to how will we implement the same, as to how will we concretize the same. Kaya nga, dahil dito, ang iba nami-mislead. Akala nila tama lang na pwede nang tratahin na parang manok yung ating mga mamamayan in the person of Senator Bato de la Rosa and PRRD and arrest them right away simply because there is a foreign warrant of arrest. Hindi po tama yun. Yes, Attorney, go. Susugan ko lang yung sinabi ni Attorney Torion, he emphasized about procedural mechanisms. Ibalik ko natin yung panahon na tinangay si dating Pangulo. Nag-conduct o kinidnap, sabihin na kinidnap. Nag-conduct ng Senate inquiry si Senator Amy Marcos dito sa pangyayaring ito. At one point, tinanong si Senator si Torre, si Chief PNP Torre, saan ka kumuha ng utos para gawin mo yung pagkuha? Sabi niya, mula kay Chief PNP, kay Marbil. Tinanong ni Senator Amy si Senator Marbil, saan ka kumuha ng authority mo? Sabi niya, sa PCTC. Ano yung PCTC? Philippine Center for Transnational Crimes. Doon sa mga bloggers namin na nandito last week, yun yung in-emphasize din ni Attorney Manny Luna, na kapag may mga
mga ganyang mga ugnayan no na may red notice na sinasabi or involve ang Interpol, PCTC dapat yung primary no na ahensya. Ngayon nung tinanong ni Senator Amy yung representante ng PCTC, meron ba kayong utos? Sabi, wala. Hindi ba ang gulo ngayon? Dito kay Senator Bato, sinabi ng DILG, walang actionable document, wala pa kasing request sa Interpol, kaya hindi pa ang gulo. Yun yung sinasabi na ine-emphasize ni ni Attorney Torion. Kailangan malinaw kasi paano naman yung rights, no, yung karapatan ng taong gusto mong dalhin sa ibang bansa. Natatanggalan mo ng kanyang karapatan na maging malaya. Kung hindi malinaw. In fact, nung dyan sa Pangilinan versus Cayetano, tinanong ni Justice Leonen, yung abogado, no, na petitioner, na-establish doon, wala nga sa batas natin ang salitang ICC. Wala sa batas natin ang salitang pre-trial chamber. Wala sa batas natin ang mga katagang confirmation of charges kasi nga umalis na tayo doon sa Rome Statute. So ano ngayon ang batas na gagamitin natin para masabi natin na kinikilala natin yung mga katagang yan? Correct me if I'm wrong mga panyero, do we even have a legal definition of surrender insofar as bringing a person to another Wala. tribunal is concerned? Wala po tayong surrender mechanism. Sinabi na rin yan dun sa journals ng RA 9851. And what I have here actually is a chart, no? I can furnish you a copy. Ng lahat ng surrender mechanism sa lahat po ng naaaral namin na mga ibang bansa, no, with regard to ICC and other foreign tribunals. Papadala ko to sa inyo, partner, no? This is independent research. Sa Pilipinas lang po na sinasabi na no RTC warrant is required. Tayo lang ang nagsasabi niyan. And not tayo, but the current administration, no? Sa United Kingdom, competent court shall issue a delivery, etc. Competent court. Okay? Canada, okay? Nakalagay, the minister may, etc., etc., to the attorney general, etc., etc., to the court. Ayan na naman, no? Court. So that the judge shall inform the person that they will not, etc. Judge. South Korea, nakalagay din po, hindi ko na isa-isa na, South Korea, Argentina, Paraguay, South Africa. So far, ubusin na po natin lahat ng bansa. Ang lahat ng surrender mechanisms nila, if any, ay dumadaan po sa judge. Tayo, ni wala pang surrender mechanism. In short, we must resort to the courts first. Maraming salamat, Attorney Jimmy. Na-cite natin yung deliberation tayo. Thank you very much, Attorney Bondok. Alam mo, sa totoo lang po, sa mga sunod-sunod na pangyayari na talagang ginabigla ng mga Pilipino at talagang kitang-kita mo yung pambabalahura sa Pilipinas, apektado po tayong lahat na simpleng mamamayang Pilipino. Ito po ay hindi katanggi-tanggi. Ito po ay talagang totoo na nangyayari sa ating bansa. So sa mga nanonood ng mga OFW, spread the word. Kasi ito po yung reality, ito yung totoo Ngayon kung talagang meron kang malasakit sa bayan, hindi mo ito hahayaan. Pero anong ginagawa nila? Inaabuso nila ang kanilang autoridad na hindi natin dapat palagpasin. We are not parang kinukonvince namin kayo na magalit. Bagkos kailangan manindigan tayo kasama ng mga taong naninindigan. Ngunit sinisira nila. Kung sino yung magsasalita ng katotohanan, bukas may kaso ka na. Pero ang isang pagmamalaki natin dito, pag kinasuhan ka daw, ito'y siguradong hindi ka daw magnanakaw. So, gusto ko lamang pong ituloy-tuloy natin ang ating katanungan na gusto namin ang magpaliwanag at sumagot ay yung mga pinagmamalaki natin dito sa PDP at naninindigan. Dahil sila na lang po na ang boses na dapat paniwalaan at pakinggan ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang lugar. Bakit? Walang agendang iba to kundi ipaglaban lamang ang ating mga kababayan na talagang inaapi at tinatanggalan ng karapatan. At lalong-lalo na yung pang-abuso ng mga hindi marunong kumilala sa batas ng Pilipinas kung saan tayo talaga nakatalaga bilang Pilipino. Attorney Bondok at syempre Attorney Topacio, may perception po na may dalawang klase na po ng hustisya. Isa para po sa mahirap at isa naman para po sa makapangyarihan. Paano po ninyo ito papaliwanag at sasagutin para po sa kaalaman at paglilinaw sa kaisipan ng ating pong mga kababayan? I will defer to Attorney Topacio kasi nai-enjoy ako pag siyang sumasagot. Pero, hindi, bago siya sumagot kasi sigurado hindi, mabilis lang to, one sentence lang to. Hindi po ako naniniwala na dalawa yung batas na meron sa makapangyarihan tapos meron sa mahirap. Tingin ko dalawa po yung batas ngayon. Sa
panig sa administrasyon tsaka kontra sa administrasyon. Yun po ang meron na yung batas ngayon. Attorney Topacio. And para sa akin po, ito very brief lang naman ito, no? Kasi may binabasa akong comment dito kanina na ito, well, totally unrelated. Nagtataka lang yung ibang mga netizens. Kasi nga, naging interested si Congresswoman Laila De Lima doon sa issue ng driver ng NBI. Bakit daw pag driver at butukan ang usapan, interesado si Laila? Tatanong lang naman yung mga netizens. Anyway, Sabi ko na nga ba ganda talaga siya ipasagot sa tanong na yun. anyway, hindi. Tama yung sinabi ni Tama Jimmy. talaga ako. Oo. Hindi po 2 o 3 batas. Isa lang po ang batas. Ang problema lang po kasi rito sa kasulukuyang administrasyon ay in the law ang nagiging patakaran. Hindi po pwede. Yung kita nyo kung paano ko nasabi yan. Yung nagdepensa sa integridad ng Senado, sinuspinde. Yung sumugod, nagkaroon ng unlawful aggression, sabi nga ni Senator Jimmy Bondoc ay siya yung source ng lahat ng ito, ay wala daw reason para isuspend. Di ba? Nakita nyo na. Bakit tapos, ang tinutulig sa nung iba, si Alan Peter Cayetano, pati yung mga classmates niya, pinagsalita kung ano-anong sinasabi. Meron pa yung yung Philippine Center for something or the other na ang head naman pala yung testigo laban kay Sara Duterte sa DepEd, masquerading as an impartial think tank. Kaya yung think tank, mag-ingat po kayo dyan. May mga agenda po yan. Lahat na, they are putting fault doon sa Senado na dinipensa lang isang miyembro niya, dinipensa yung integrity ng Senate premises na wala pong presidente na nagtangkang asukin yun. Ito lamang po. So, that is no longer the force of law. It is the law of force. Prasuhan na po ngayon at hindi po dapat yan ang mangyari. We have to say enough. Hindi po kami papayag na kayo ang nag-interpret ng batas. Iisa ang batas para sa lahat. At tama po yung ginawa ng Senado. Sabi nga niya, lahat ng mamamayan, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. Salamat po. Hindi po opinion ang ibibigay ko. I leave that up to the others. And I challenge everyone, including biased media, to fact-check me every step of the way sa sasabihin ko. Okay. Fact yun, brother, no? F-A-C-T. Fact yun. Fact yun. Kinlaro ko lang. I-fact check nyo ako kung hindi tama ang sinasabi ko. Para lang makita natin yung konteksto kung bakit sinasabi nila yung mga sinasabi nila, no? Okay, let's go back. Let's start from the very beginning. A very good place to start. Sabi nga sa Sound of Music, May ICC warrant. Okay, warrant. Granted, walang argumento dyan. Ang issue, may that be implemented in the Philippines? Bakit pumalag ang bagong liderato ng Senado? Okay. Laging sinasabi ng mga tao, may warrant dapat i-implement. Sabi nga ni Attorney Bobet, okay, granted na ang Rome Statute ay valid pa, assuming without conceding, hindi ko sinasabing totoo, granting lang for the sake of argument, para may pag-usapan lang tayo. Anong status ng isang tratado? Hindi po tarantado sila yon. Tratado or treaty sa legal system ng Pilipinas. Nakalagay po sa ating saligang batas at sa civil code, mga treaties na ratipikado ng ating Senado form part of the law of the land. Tama po yan. Doctrine of incorporation, doctrine of transformation. Ngunit anong level ng isang treaty? Ang treaty po na ratified, although part of the law of the land, ang kapantay po niyan ay Act of Congress. Batas po yan. Statute. Hindi yan pwedeng manaig sa konstitusyon. Therefore, in implementing a treaty, probisyon ng konstitusyon natin ang masusunod. Anong sabi ng konstitusyon sa Article 3? Nabanggit na nila, banggitin ko lang ulit. Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Section 2, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall be issued except
upon probable cause to be personally determined by a judge upon examination of witnesses, etc., etc. Hindi po aksidente na ang Article 3, the Bill of Rights, ay inuna yung Section 1, due process at yung security, inviolability ng security, walang search warrant. Because these are the first and second most important rights. Okay. Anong nakalagay po sa Section 2? Except upon probable cause issued by a court of competent jurisdiction. Anong court? Ditong court, syempre. Sapagkat walang karapatan ang ating konstitusyon na mag-grant ng authority sa ibang court other than our courts because it is a domestic document, a municipal document. Yan po ang very clear. Okay. Ano yung due process na sinasabi sa Section 1? What is due process? Due process is a law that hears before it condemns. Is there such a law? Dito po sa ating bansa. Meron. Presidential Decree 1069 or the Extradition Law. What is Presidential Decree 1069? It was issued in 1977 by Marcos Sr. under Amendment 6 of the 73 Constitution. Ano yung Amendment 6? Although may batasang pambansa under the 73 Constitution, Amendment 6 allows the President to promulgate laws na parang statute by presidential decree. So batas po yun. So meron po tayong extradition law. Anong nakalagay sa extradition law? Before a foreign warrant may be executed in the Philippines, not just yung ICC, any foreign warrant, may proseso. Ano pong proseso? Sabi nga ni Attorney Bobet, maraming tumbling. Ito ang dapat sundin. Number 1, yung DFA ay susulatan ng proper agency in a foreign jurisdiction. Nakikita yung warrant, the DFA will determine if that warrant is covered by an extradition treaty or any other treaty and the offense is extraditable. Pagkatapos nadalhin sa DOJ, the DOJ will direct the special counsel to file an extradition petition before the regional trial court where the DOJ is located, RTC Manila. Lilitisin po yan, didinggin yung subject ng extradition at appealable pa sa Court of Appeals. Is there a procedure now? 2025 po, May, most probably in reaction to the kidnapping of former President Rodrigo Duterte, nag-promulgate ang Supreme Court ng rules on extradition. Basically, sinusunod yung PD 1069. Bakit? Because procedural law hindi pwedeng manaig sa substantive law. Substantive law, yung 1069, procedural law, yung 2025. Okay. Anong nakalagay po roon sa extradition law? Nilagyan lang po ng time limit. 30 days sa RTC, 90 days kung i-appeal sa CA. Kapag binigyan ng RTC ng extradition ng gobyerno, hindi pa ipatutupad, aakyat pa sa CA. Pag nanalo lamang ang gobyerno sa CA, saka pwedeng i-extradite. That is the procedure because of due process. And any warrant should come from Philippine courts. Tama si Attorney Bobet. Kasi nga, may sovereignty tayo. Okay. Yung 9851, anong nakalagay? Nakalagay doon. Yung warrant ng foreign court may be implemented here subject to applicable extradition laws and treaties. Tingnan nyo kung hindi tama lahat ng sinasabi ko. Yun po ang sinasabi ng kampo ni Senator Bato in very simple terms. Kaya pag sinasabi nilang 9851, meron, hindi pa rin pwede. Kasi subject to applicable extradition laws. May extradition laws tayo. Pag sinasabi nilang may treaty, a treaty cannot go against the Constitution. Kung yung pinagagawa sa atin ng treaty, labag sa Constitution, hindi rin pwedeng ipatupad. In closing, isipin nyo na lamang to mga kasama. Kung yung foreign divorce nga, divorce lang yun. Hindi pwedeng ipatupad dito sa Pilipinas hanggang hindi nagkakaroon ng judicial confirmation. Judicial recognition of foreign divorce. Hindi naman nakaka-deprive ng liberty yung divorce. Nakakabigay pa nga ng liberty, di ba? Hindi pwedeng ipatupad dito sa Pilipinas. Divorce lang. Arrest warrant pa kaya. That is the basis of protective custody. Ang Senado bilang institusyon,
has the right to protect its members against illegal laws. Not because only that they are members of the Senate, hindi dahil mataas ang katungkulan nila, but more fundamentally, because they are citizens. At eto napaka-hipokrito talaga itong mga ito eh. Noong panahon ni Enrile, nakipag-coordinate, I was personally there, I'll have you know. Nasa NBI po ako noon with Mayor Lim. Maayos yung naging aresto kay Enrile sa loob. Ang Senado, nandun pa sa yung National Museum ngayon. Noong panahon ni De Lima, nandun din ako. Kasi kami po yung nag-file ng kaso against De Lima. Humingi si De Lima ng 2 araw sa loob ng Senado to tie up loose ends. Ewan ko kung anong loose ends yung itatie up ni Laila nung panahon yun. Hindi ko alam I don't want to speculate. Pero pinagbigyan po, walang pumasok at nagpumilit na, uy, may warrant kami. Local warrant pa yun Yung kay Enrile, local warrant. Yung kay De Lima, local warrant Noong 2018, si Trillanes, 3 linggo, nasa loob ng Senado. Ginawa na niyang Victoria Court yun. Nag-bed and board na siya roon. Kasi that was the time when President Duterte revoked the amnesty. Therefore, he was charged with rebellion. Local warrant na yun. Bailable pa bailable. In fact, nag-bail si Trillanes after that. Pero, nataranta pa rin siya, nagtago pa rin siya sa Senado. Hindi rin nagpumilit. Sinasabi nila, berdugo si Duterte, ba't hindi siya nagpumilit na pumasok sa Senado para hilahin ulit si Trillanes sa sinturera, katulad ng ginawa nung Oakwood Mutiny. So yun po ang basis ng protective custody. Hindi pwede na ang Senado as an institution na pabayaan ang miyembro nito ay maging subject sa mga illegal na mga gawain dahil ang magiging impression sa taong bayan, kung miyembro mo hindi mo maprotektahan, paano mo poprotektahan ang pangkaraniwang tao, di ba? Yun po ang basis ng protective custody. Meron pong kailangang i-preserve na prestige, integrity, and sanctity of the Senate as a co-equal branch of government against intrusions by an executive that is grossly abusing its powers. Salamat po. Very good, well said. Yan ang panatero, walang ino